Kinabukasan, maaga pa lang, ay naroon na si Aling Maming sa mansyon. Tinatanong si Mang Ambo kung nasaan na si Maris. Ipinaliwanag naman ng huli ang nangyari sa anak ng ginang. Sabi naman ni Aling Maming na iuuwi niya sa bahay nila si Maris para mabantayan nila ito. Pumayag naman si Althea dahil abala pa rin sila sa pagbabantay kay Magnus na hindi pa rin nagkakamalay hanggang sa mga oras na iyon. Wala nang lagnat si Magnus, kaya hinihintay na lang nila ito na magising. Samantala, atin munang balikan ang nakaraan na nangyari sa bayan ng Santa Clara. Kabilang ang Santa Clara sa mga bayan na hindi gaanong progresibo. Karamihan ng mga tao rito ay pagsasaka ang ikinabubuhay. Ang iba ay nagkakaingin para gawing taniman ng gulay ang ibang bahagi ng lupain na puro naglalakihang puno ang nakatayo. Sinisigurado nilang kumpleto ang alay nila sa tuwing namumutol lang puno para hindi sila maparusahan ng mga nakatirang engkanto sa kanilang lugar na pinapaniwalaan nilang mga dalakit noon. Bormis, pumapayag ka na utus-utusan ka lang ni Prinsipe Lokbatan? Pareho lang naman kayong anak ng hari ah. Bakit siya ginawang prinsipe? Tapos ikaw, pinuno lang na isang unit ng hukbo ng dalakit nun? Parang hindi ka pinagkakatiwalaan ah. Si Lokbatan ang namumuno sa sentrong hukbo na siya nagbabantay sa kaharian. Samantalang ikaw, narito kasama namin sa madidilim na bahagi ng kagubatan na parang mga aliping sa gigilid. Bakit ka pumapayag na ganoon? Tanong pa ng dalakit nung si Juan na matalik na kaibigan nitong si Bormis na isa sa anak ng hari. Anong magagawa ko? Ito ang posisyong ibinigay sa akin. Bakit kasi hindi ka umalma at maghimagsik? Bago naging prinsipe si Lokbatan, naging suwail na anak din naman niya na at maraming gulong pinasok. Sa pamamagitan noon ay nakuha niya ang atensyon ng hari. Binigyan siya ng pagkakataong madisiplina. Tapos saka binigyan ng mataas na posisyon at ginawang prinsipe. Kung tutuusin, mas malakas, mas matanda at mas matalino ka kaysa sa kapatid mong si Lokbatan. Bakit ka pumayag na ilagay ka sa paanan niya? Tapatin mo nga ako, Juan. Ikaw ba may naiisip na plano para magbago ang posisyon natin sa kaharian? Oo, meron. Bakit hindi natin gamitin kung anong meron tayo? Nandito tayo nakadistino sa mundo ng mga tao. Malaya tayong gawin ang nais natin. Manguha tayo ng mga kababaihan na lalahian natin para maging katulad din natin. Mangunguha rin tayo ng mga kalalakihan na gagawing alipin. At ang iba ay gagawing mandirigma. Saan mo sila balak itago na hindi tayo mapapansin ng kaharian? Sumagot naman ang isa pang kasama ni Bormis na si Akro. Pinunong Bormis, ang aming angkan ay tumira at doon dumami sa kuweba ng Ronan. Iyon ang pinagmiminahan ng mga ginto at iba't ibang mahalagang diamante. Sa ngayon ay wala nang nakatira roon dahil noong maubos lahat ng maaaring mamina ay ipinalipat ni Haring Garum ang lahat ng puwersa ng mga minero sa bundok ng Tokra. Kaya iyon ang magandang gawing kuta. Walang magtatangkang magpunta roon na hukbo ng kaharian dahil maliban sa wala namang mapapakinabangan pa roon, bigla ring tumaas ang populasyon ng mga gar sa lambak bago makarating roon. Kaya siguradong walang makakaalam na may kuta tayong binubuo roon. Hindi ka ba nag-iisip? Marami pala ang mga gar doon. Di kasama tayong mapipinsala. Muli namang sumagot si Akro. Mawalang galang na pinuno. Gaya ng nabanggit ko, doon nanahan ng matagal ang angkan ko. Kaya kabisado ko ang lugar at mga butas sa ilalim ng lupa na maaari nating madaanan para ligtas tayong makapaglabas-pasok roon. Di kung ganon, pwede nga tayong magsimula ng sarili nating rebelding grupo. Pwede rin pala nating tambangan si Lokbatan
kapag lumabas siya ng kaharian. Kapag nagawa natin siyang mapatay, ako ang magiging kapalit sa pwesto niya. Sabi naman ni Juan, Pinuno, huwag mo kaming kakalimutan ha. Nagawin ka ng kamay mo kapag nasa iyo na ang posisyon bilang prinsipe. Abay oo naman, kayo ang magiging personal na tagabantay ko. Sige na Akro, umalis ka na. Isama mo ang ibang tauhan natin. Simulan nyo na ang paggawa ng kuta natin sa kuweba ng Ronan. Tayo naman Juan, sisimulan natin ang pangunguha ng mga kababaihan dito sa Santa Clara. Siguraduhin mong tauhan lang natin ang lahat ng narito para walang makapagsumbong sa kaharian, lalo na kay Lukbatan. Gustong gusto pa naman noon na magpasikat kay Ama. Kaya kapag nahuli tayo, siguradong magsusumbong iyon agad. Masusunod po, Pinunong Bormis. Sagot naman ang tauhan at agad na silang nagsikilos. Sa gabing iyon ay sinimulan na nga ng mga makakaliwang dalakit noon ang pangunguha ng mga bihag nilang kababaihan. Sumunod naman ay ang mga binatilyo hanggang sa mga pamilya na ang kinukuha nila upang gawing alipin sa kuta na kanilang ginawa. Samantala, sa bahagi naman ni Magnus, pasado 6:00 ng hapon noong magkamalay na ito. Nagising siyang naroon si Althea sa tabi niya. Marahan niya itong hinimas sa bandang tiyan na nagpagising naman sa dilag. Anong nangyari? Tanong ni Magnus. Sumagot naman si Althea. Nilagnat ka dahil sa kalmot ng hellhounds diyan sa tagiliran mo. Ang sabi ni Maris ay wala na iyong gamot dahil hindi naman normal na nilalang ang may gawa kundi nilalang ng Astra. Paano ako gumaling kung wala palang gamot? Hinigop ni Maris ang kamandag ng hellhound sa katawan mo at inilipat sa kanya. May kakayahan raw ang katawan niya na patayin ang epekto noon, pero hindi nga lang agad-agad. Nasaan na si Maris? Nasa bahay na nila. Magmula noong ginamot ka niya ay nawalan na siya ng malay at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagkakamalay. Pero ang sabi naman niya sa akin na normal daw iyon. Baka abutin pa raw siya ng 3 araw bago magkamalay. Naku, bakit pa ginawa yun ni Maris? Paano kung hindi kayanin ang katawan niya? Magnus, magtiwala ka kay Maris. Hindi rin naman siya normal na tao lang. Isa siyang malakas na babaylan at inang babaylan pa. Saglit na natulala si Magnus at nag-isip. Kung ako na malakas ang resistensya ng katawan ay muntik nang mapahamak sa kalmot ng hellhounds, ibig sabihin, mas malala ang magiging epekto noon sa mga katulong ni Melanie Hinotiba. Kailangan ko silang puntahan. Ha? Ngayon mo talaga sila pupuntahan? Ikagigising mo lang? Wika ni Althea. Pero hindi nagpapigil si Magnus at dali-daling tumayo. Pero gaya ng inaasahan, masyadong humina ang kanyang katawan dahil nagamit nito ang lakas para depensahan siya laban sa kamandag ng hellhounds. Kaya pagkatayo niya lang ay agad rin siyang napalugmok sa sahig. Magnus! Sigaw pa ni Althea. Umaktong bubuhatin ni Althea si Magnus pero umiling si Magnus. Althea, huwag! Baka makunan ka pa kapag namuwersa ka. Pakitawag na lang muna si Mang Ambo at Efraim. Sinunod naman ni Althea ang sinabi ni Magnus at dali-daling bumaba. Mang Ambo at Efraim, halika muna kayo sa kwarto. Gising na si Magnus. Kaso nagpumilit siyang bumaba. Napalugmok tuloy siya sa sahig. Dali-dali namang kumilos ang dalawa. Pagkapasok nila sa kwarto ay sinabi ni Magnus, Mang Ambo, dalhin niyo ako sa sasakyan. Ikaw na rin Mang Ambo ang magmaneho. Kailangan natin magpunta sa ospital. Aalamin ko lang ang sitwasyon noong 2 kasambahay ni Melanie Hinotiba. Pero Mags, pwede naman ipagpabukas yun. Hindi Mang Ambo, kailangan natin silang puntahan agad. Baka buhay pa sila at may magawa pa akong tulong. Sila ang dapat natin pinoprotektahan dito dahil inosente sila. Hindi kagaya ng amo nila na siyang humiling ng sarili niyang kapahamakan. Tumingin si Mang Ambo kay Althea.
Tumango na lang din si Althea dahil wala naman siyang magagawa kung gusto talaga ni Magnus. Pinagtulungan na nga nila Mang Ambo at Efraim na maibaba si Magnus. Tapos si Mang Ambo na ang nagmaneho ng sasakyan. Habang nasa biyahe ay nagsalita si Magnus. Mang Ambo, kumusta na si Maris? Wala pa ring malay, Mags. Bakit niya ba kasi ginawa yun? Kakayanin naman siguro ng katawan ko. Naku, Mags, duda ako dyan sa sinasabi mo. Kung si Maris nga na may malakas na enerhiya sa loob niya ay walang malay hanggang ngayon, ikaw pa kaya? Kung walang ginawa si Maris ay baka patay ka na ngayon. Alam mo ba na mahigit 40 ang temperatura mo? At kahit mga doktor ay walang magagawa roon. Umiling-iling si Magnus at bumuntong hininga habang nakatingin sa labas ng bintana. Pagkarating sa ospital ay si Mang Ambo lang ang pinababa niya at nagpaiwan na lang si Magnus sa sasakyan. Makalipas ang 10 minuto ay nakabalik na si Mang Ambo. Mags, huli na tayo. 5 oras lang daw magmula noong nadala dito ang dalawa ay binawian rin agad ng buhay. Nagkaroon din daw sila ng sobrang taas na lagnat. Ginawa rin daw ng mga doktor lahat ng kanilang magagawa pero hindi na talaga naisalba. Napahampas na lang ng kamay niya si Magnus sa harapan ng sasakyan habang nakatingin sa malayo. Pinaandar ni Mang Ambo ang sasakyan at umuwi na sila ng mansyon. Pagkarating roon ay nakaabang na si Efraim para tulungan si Mang Ambo na iakyat si Magnus sa ikalawang palapag ng bahay. Naroon na rin naman si Althea, naghahanda ng makakain. At dahil halos buong araw na walang malay, kaya gutom na gutom si Magnus. Tahimik lang siyang kumakain habang malalim ang iniisip. Kinabukasan ay nagpahinga lang siya buong araw hanggang sa sumapit ang 3 araw. Nagkamalay na rin si Maris pero mahina pa ang katawan nito at hindi pa pinapayagan na lumabas ng bahay ni na Aling Maming. Tinawagan ni Magdo si Tomby. Hello, Tomby. Balita dyan. Ayos naman, tol. Kumusta ang pakiramdam mo? Galing kami dumalaw dyan noong nakaraan pero wala ka pang malay eh. Kaya umalis rin kami kaagad. Mabuti at ayos ka na. Oo, ayos na ako. Kaso mukhang hindi pa kaya ng katawan ko na lumaban eh. Pakisabi kina Mang Fidel at Mang George na pasensya na at hindi pa tayo makakapunta ng Santa Clara. Oo, Mags, alam nila pareho. Nakausap ko naman sila at sinabi ko ang nangyari sa'yo. Pero Tomby, sabihin mo na magpapalakas lang ako kaunti at pupunta rin tayo ng Santa Clara. Mukhang makakasama natin roon si Maris kung kaya niya na. Mahirap kasi talaga pumunta roon ng tayo lang. Lalo at mga dalakit nun ang makakaharap natin. Oo, Mags, naiintindihan naman nila. Makalipas ang ilang araw at 1 linggo na ang nakararaan magmula noong mawala ng malay si Magnus. Kahit papaano ay maganda na ang pakiramdam niya. Umaga noon, habang nagkakape mag-isa sa lamesang kainan, ay nakita niyang nagriring ang cellphone niya, si Tomby. Oh, hello tol, balita, napatawag ka. Hindi maganda, Mags. Galing dito si Mang George, nangungumusta sa'yo. May nawawala na naman daw kasi na isang pamilya, kagabi lang pinasok. Bali, isang pamilya na may anak na 2 dalaga. Tsaka Mags, ang sabi, kahit gising pa ang mga taga roon, noong sumalaki ang mga dalakit noon, ay wala ring nagtangkang makialam dahil sa takot. Medyo marami raw kasi eh. Hindi bababa sa 10. Ah, ganun ba? Sige Tomby, mag-iisip muna ako ng paraan. Tapos, saka kita babalitaan. Pagkababa ng cellphone, ay idinayal naman ni Magnus ang numero ni Mang Adimir. Hello Magnus, bakit? Mang Adimir, may alam ka bang sandata o paraan para magamit sa mga dalakit nun? Sa pagkakaalam ko Magnus, ay epektibo sa kanila. Ang sandata na galing rin sa kanilang mundo. Diba, engkanto sila, pero nasa panig sila ng kasamaan.
Epektibong pamatay sa kanila ang mga sandatang pag-aari ng mga engkanto rin pero nasa panig ng kanan o yung mga mabubuting engkanto. Pero kung wala kang makukuhanan ng ganoon, subukan mong gamitin ang normal na itak o kahit pana. Pero pahiran mo ang talim ng holy oil. Meron ka pa naman noon, di ba? Oo, meron pa naman Mang Adimir. E di iyon na muna ang subukan mo. Pero kung sa tingin mo ay higit sa 2 ang makakaharap nyo, dapat magdala ka ng karagdagang kasama. Mabibilis kumilos ang mga dalakit nun at kayang makapasok sa puno sa paligid. Kaya, manganganib lang kayo noon. Lalo kung wala kang kapangyarihan at puro lang din normal na tao ang mga kasama mo. Okay po Mang Adimir, salamat sa payo. Malaking tulong sa akin palagi ang mga payo mo. No problem Magnus, makakabawi ka rin sa akin balang araw. Kakailanganin ko ang tulong mo. Sasabihin ko na lang kapag oras na. Ha? Anong ibig niyong sabihin Mang Adimir? Magnus, let's pass the bridge when we get there. Huwag mo na munang isipin iyon. Unahin mo na ang problemang nasa harapan mo. Okay sige Mang Adimir, kopya po. Sagot naman ni Magnus at pinatayan na siya ng tawag ni Mang Adimir. Pagkatapos nilang mag-usap ay saglit na nag-isip si Magnus. Napag-isip-isip niya na tama nga si Mang Adimir na mahirap kalabanin ang mga dalakit nun kung sila-sila lang. Kaya dapat siyang humingi ng tulong. Idinayal niya ang numero ni Lino. Hello Magnus, bakit? Lino, nakakahiya man ito sa bahagi ko. Pero lulunukin ko na lang din muna ang pride ko, pati na ang hiya. Lino, kailangan ko ng tulong nyo doon sa problema ko sa mga dalakit nun. Marami sila eh. Baka humigit kumulang 20. Magnus, walang problema yun. Pero sa ngayon, meron lang akong mahalagang inaasikaso. Ipapadala ko na lang muna sa iyo dyan, sina Kulas at Mancho. Kilala mo naman ang 2 ito, di ba? Isa ring babay lang si Kulas. Kailan mo ba kailangan? Mamayang hapon sana, dahil mamayang gabi kami mag-aabang sa muling pagsalakay ng mga dalakit nun sa mga mamamayan ng Santa Clara. E di sige, mga 3:00 ng hapon ay papapuntahin ko na ang 2 dyan. Maraming salamat Lino. Naku Magnus, kina Kulas at Mancho ka magpasalamat, wag sa akin, dahil sila ang pupunta dyan at tutulong sa'yo. Oo Lino, pero salamat pa rin sa'yo. Okay sige, sagot ni Lino at pinatay na ang tawag. Naisipan ni Magnus na puntahan si Maris para alamin ang kalagayan nito kung handa na ba para lumaban. Pagkababa niya ng mansyon ay nakasalubong niya si Aling Maming. Aling Maming, si Maris po, nasaan? Nasa bahay lang Sir Magnus, nagbabasa ng pocketbook. Ha? Pocketbook talaga? Oo, bakit? Hindi ba siya nagbabasa noon kapag nasa misyon kayo? Ay, hindi po eh. Kapag nasa misyon kasi kami, nagpapakain ng babaylan siya, seryoso palagi. Pwes, ibahin mo siya kapag nasa bahay. Nagpapakadalagang simpleng probinsyana lang. Kakain at ihilata sa sala maghapon. Magpapatay ng oras sa pamamagitan ng pagbabasa ng pocketbook. Kapag nagutom, ay magre-request na kung ano-anong pangmeryenda na lulutuin namin. Ganun po ba? Ibang-iba sa Maris na nakasanayan ko sa misyon. Sige po, puntahan ko na lang. Si Mang George kasi humihingi ng tulong. May nangyaring hindi maganda sa lugar ng kapatid niya sa Santa Clara. Oo, sige Magnus, puntahan mo na lang sa bahay. Uwi ka pa ni Aling Maming at lumabas na muna ng gate. Si Magnus naman ay nagtuloy na sa bahay nila Maris sa likuran ng mansyon. Maris! Maris! Oh, Magnus, anong problema mo? Bakit kay aga-aga ay nang-iistorbo ka? Hala, maaga pa raw. 10:00 na oh. Maaga pa rin ito sa akin at wala naman akong gagawin. Di ba nga ang sabi nyo, magpahinga ako para lumakas agad. Kaya ito ang ginagawa ko, nagpapahinga. Wow ha, sinobrahan mo naman ang paggamit ng privilege ng pagpapahinga.
Talagang hilata kain tulog lang ang ginagawa mo. Bakit ba kasi? Ang dami mo pang sinasabi dyan eh. Maris, si Mang George, nanghihingi ng tulong tungkol doon sa mga dalakit nun. Anong balak mo? Di pupuntahan natin mamaya. Hindi natin iyon kakayanin, Magnus, lalo't marami sila. Alam ko naman yun, kaya nga humingi na ako ng backup. Darating sina Kulas at Mancio mamayang 3:00 ng hapon. Pagkarating nila, ay diretsyo na tayo sa hasyenda. Sunduin lang natin sina Tomby at Pandoy. Saka na tayo magpunta sa Santa Clara. Bakit? Kaya mo na bang lumaban? Tanong pa ni Maris. Oo, kaya na siguro. Hala, hindi ka sigurado? Hindi eh. Ikaw ba? Hindi ko rin alam. Maayos na rin naman ang pakiramdam ko. Pero hindi ako sigurado kung ayos na talaga ako. Malalaman na lang natin mamayang gabi kapag pareho na tayong nasa laban. Okay, sige. Uuwi na ako. Punta ka na lang sa bahay mamayang 3:00 ha, para sa lakad natin. Okay, sige. Sagot ni Maris at ibinalik na ang tingin sa binabasang libro. Si Magnus naman ay tumalikod na lang din papauwi ng mansyon. Samantala, sa bahagi naman nila Linong, matapos na makipag-usap kay Magnus ay nilapitan niya sina Kulas at Mancio na nasa may tabing dagat nagkikwentuhan. Bay Kulas, bay Mancio, pwede bang mahingi ang tulong nyo? Sabi naman ni Kulas. Abay oo naman, iyon nga ang dahilan di ba kung bakit kami narito? Ano ba yun? Kasi si Magnus may kakaharaping laban kontra sa mga dalakit nun. Di ba nabanggit ko na sa inyo yun? Kaso marami pala ang dalakit nun na naroon eh. Kaya hindi kakayanin kung sila lang. Lalo at galing na pinsala si Magnus ng Hellhounds. Si Maris naman ay ilang araw din na walang malay dahil hinigop niya ang kamandag ng Hellhounds na nasa katawan ni Magnus. Kaya masasabing pareho silang wala sa 100% ang kondisyon. Kaya kailangan nila ng backup. Kayong dalawa na lang sana muna ang ipapasama ko sa kanila. Tutal, marami na rin naman kayong karanasan sa mga masasamang engkanto. Oo bay Lino, walang problema yun. Sagot naman ni Mancio. Sabi naman ni Lino. Okay sige, mamayang 3:00 ng hapon, ipapahatid ko kayo sa Santa Ines. Si Clea na lang ang maghahatid sa inyo. Iyon lang naman ang pinakamabilis na paraan para makarating kayo roon. Okay sige Lino, walang problema. Sagot naman ni Kulas. Si Lino naman ay bumalik na muna sa kwarto para muling magpahinga. Kinahapunan, pasado 2:00 ng hapon, ay naroon na si Magnus sa likuran ng kanyang sasakyan. Nagpapahid ng holy oil sa itim na itak na bihira niya namang gamitin. Maging ang mga palaso para sa crossbow ay idinadaw niya rin doon sa langis. 3:15 p.m. ay dumating na si Maris, naka-fitted black jeans at fitted black sleeveless. Tapos nakasuot ng jacket na may hood na kulay pula. Makikita rin na bagong ligo lang ito dahil basa pa ang buho. Nice! Ready sa laban ng pormahan na. Tapos biglang ibabalibag lang tayo ng mga kalaban sa basang putikan. Ayun, nasayang ang get-ups at pagiging bagong ligo. Che, wag kang ang panira sa battle mode dyan. Itong ganado na ako sa laban eh. Nagsasawa na rin siguro ako sa kakahilata sa sofa maghapon. Siya nga pala, kumusta kayo ni Althea? Ayun, ayos naman. Medyo may napapansin lang akong kakaiba sa kanya. Parang hindi na siya masyadong irritable sa'yo. Hindi ako sure ha. Maaring dahil nagkaroon kayo ng bonding moments noong time na ginamot mo ako. Tapos, noong nawalan ka naman ng malay, ay siya ang naroon na nagbantay sa'yo. Ah, oo, baka nga. Sagot naman ni Maris at pinipigilang mabanggit ang mga naging pag-uusap nila ni Althea habang walang malay si Magnus. Ilang saglit pa ay bigla nang nagliwanag ang puno ng mangga sa tapat nila. Narito na pala sila. Wika pa ni Magnus. Nagkaroon ng isang portal sa puno
at iniluwa sina Kulas at Mancio. Kulas, Mancio, salamat sa pagpunta. Uy ka pa ni Magnus. Oo, walang problema. Kumusta kayo doon? Medyo nagpapahinga lang kaunti. Dahil ilang araw na lang ay susugod na kami sa Vinectican City. Pero inuunti-unti rin naming pasyalan ang mga bayan na may mga aswang para wala mo nang makapanggulo habang naroon kami sa Vinectican City. Hindi raw kasi alam ni Lino kung gaano kami katagal na mananatili roon. Ganun ba? Pasensya na kayo ha. Hindi pa ako makatulong sa inyo. Wala talaga akong maitutulong masyado roon dahil wala akong kapangyarihan ngayon. At kahit isang gabay, wala rin. Kaya nga, pinapalipas lang namin itong Kapaskuhan at New Year. Tapos, tutulak na rin kami ng ibisan para alamin ang posibleng paraan kung paano maibabalik ang kapangyarihan ko. So papaano? Tara na? Punta na muna tayo sa asyenda. Susunduin lang natin sina Tombi at Pandoy. Ilang saglit pa ay nakita nilang papalapit naman si Mang Rudy. Pagkalabas ng sasakyan ay agad na rin nagsara ng gate si Mang Rudy. Pagkarating sa asyenda ay nakahanda na rin sina Tombi at Pandoy. Naroon rin si Mang Ambo. Mags, kasama ba ako? Hindi na Mang Ambo. Medyo delikado ang lakad na ito eh. Tombi, si Mang George, nasaan na? Umalis na Mags. Sinabihan ko na kasi kanina na pupunta tayo ng Santa Clara ngayong hapon. Kaya umalis na agad. May tricycle naman yun. Di sige, tara na pala na makapaghanda na tayo roon. Bumiyahe na nga sila papunta ng Santa Clara. Malapit lang naman iyon, kaya mabilis lang silang nakarating. Iyon nga lang, mula sa patag na bahagi ng lugar ay maglalakad pa ng 30 minutos sa malubak at patarik na daan bago makarating sa bahagi ng mga kabahayan. Naabutan nilang naroon na si Mang George. Kausap ang mga matatanda ng pamayanan. Sir Magnus, salamat sa pagpunta nyo. Mang George, anong balita rito? Gaya nga po ng nasabi ko kay Tombi, may isang pamilya na naman ang nabihag kagabi ng mga dalakit nun. Sige, ganito Mang George, kailangan ko ng bahay na nasa bahaging dulo nitong pamayanan. Tsaka 2 dalaga o dalagita. Gagawin natin silang pain. Ha? Hindi ba delikado yun, Sir Magnus? Si Maris naman ang sumagot. Hindi Mang George, yung bahay na tutuluyan namin ay lalagyan natin ng butas sa gitna at may takip. Kapag natawag na namin ang atensyon ng mga dalakit noon, ay papataguin namin doon ang mga dalaga. Kahit pa makapasok sa bahay na iyon ng mga dalakit noon, ay hindi nila makikita ang butas na iyon dahil may ilalagay akong orasyon. Muling nagsalita si Magnus. Kailangan din namin ng isang katamtamang laki ng baboy, Mang George. Pang-alay ba ito, Sir Magnus? Opo. Nako, Sir Magnus, halos maubos na lahat ng baboy rito sa kakaalay. Pero walang epekto sa mga dalakit nun. Patuloy pa rin ang pangunguha nila ng kababaihan. Hayaan nyo na po, ako naman ang gagawa ng pag-aalay na ito. Baka mas maging epektibo. Okay, sige po. Saglit pang nakipag-usap si Mang George sa mga taga roon. At makalipas ang ilang minuto, ay dinala na sila sa isang kubo sa dulo ng pamayanan. Wala iyong tao dahil ang mga nakatira roon ay ang unang nawala na pamilya. Tombi at Pandoy, makikisuyo ako. Gawa kayo ng butas na taguan dito sa gitna. Kulas, kaya mo bang gumawa ng bakod protection para rito sa bahay? Pero yung hindi pa activated ha, yung nakaposte lang. Tapos kapag natawag na natin ang atensyon ng mga dalakit noon, ay saka mo i-activate ang bakod para hindi makalapit sa mga pain natin ang mga dalakit noon. Oo Magnus, kaya ko yun. Pero kakailanganin ko ng ilang dahon para sa pausok. Sige, ako nang bahala doon. Wika pa ni Kulas. Si Magnus naman ay hinila na ang baboy na inilagay sa may unahan kaunti pero sa gilid na bahagi. Tinabunan niya ng maraming dahon ang gilid noon. Hindi rin katagalan ay dumating na si Mang George. Dala ang 2 dalagita
na nasa edad 17 at 18. Sir Magnus, sigurado po ba kayo rito na hindi sila mapapaano o matatangay ng mga dalakit nun? Tanong ni Mang George. Mang George, masyado ako magiging mayabang kapag sinabi kong 100% na sigurado ako doon. Pero gagawin namin ang lahat para wag silang mapahamak. 2 malalakas na babaylan ang kasama natin dito ngayon, si Maris at si Kulas. Kaya malaki ang tiwala ko na magagawa namin protektahan ang 2 ito. At maliban rito, hangad namin na maibalik sa inyo lahat ng mga taga rito na kinuha ng mga dalakit nun. Dahil naniniwala kaming buhay pa sila. Maraming salamat, Sir Magnus. Akala namin ang pakay nyo lang ay pahintuin ang panggugulo ng mga dalakit nun rito sa lugar namin. Sige po, maiwan ko na kayo rito. Sige po, Mang George. Pakisabihan na lang po ang lahat ng taga rito na paglubog ng araw ay dapat nasa loob na sila ng pamamahay. Opo, Sir Magnus. Sagot naman ang matanda na si Mang George at umalis na. Gumuhit na malaking kwadro sila Magnus sa tapat ng kubo. Bali ang guhit na iyon ay binuhusan nila ng pinaghalong gasolina at langis para hindi madaling mamatay. Iyon ang gagamitin nila kapag sobrang dami ng dalakit nun ang dumating. Aasahan ng mga iyon na isang madilim na pamayanan ang kanilang pupuntahan. At kapag napalibutan na sila ng apoy, ay siguradong magkakawatak-watak ang mga iyon at mawawala ang focus sa pakikipaglaban. Pasado 7:00, magkakasama na ang grupo ni Magnus sa may harapan ng kubo. Nagmimerienda ng tinapay na may palaman at soft drinks naman ang kanilang panulak. Kaya maging ang 2 dalaga na ginagawa nilang pain ay nakalimutan ang kaba sa pagka-enjoy sa pagkain. Noong makatapos kumain ay pumasok na sina Magnus, Kulas, Mancio, Tombi at Pandoy sa loob ng kubo. Tanging si Maris at ang 2 dalaga lang ang naiwan sa may tapat ng kubo, habang may 2 lampara ang naroon nakasabit sa labas ng bahay para madali silang mapapansin. Ilang saglit pa ay biglang umihip ang malamig na hangin. Tinapik ni Maris ang dingding ng kubo ng 2 beses. Isa iyong hudyat na kailangan ng humanda dahil dumating na ang mga kalaban. Tombi, ikaw na ang gumamit itong crossbow para pwede ka makalabas at tumulong. May epekto ba ito sa kanila, Mags? Oo, pero siyempre abangan mo ang tamang pagkakataon. Halimbawa, biglang nawala, tapos biglang sumulpot, doon mo patamaan. Kasi doon lang din magkakaroon ng epekto iyan kapag meron silang katawang tao. Pandoy, ito ang lighter. Nasa gilid ng kubo ang dulo ng guhit na gasolina. Kapag hindi ako nagkaroon ng pagkakataon para magsindi noon sa labas, titimbrihan kita at ikaw na ang gagawa. Ikaw naman, Mancio, ilabas mo ang itak mo. Papahira natin yan ng holy oil para tumalab sa mga dalakit nun. Ha? Anong klaseng langis yun? Hindi ko alam eh. Basta tinatawag nila iyong holy oil at galing pa yun sa Egypt. Kaya tinitipid rin namin. Kahit ang mga kakaibang nilalang ay tinatabla ng pangkaraniwang itak kapag may bahid ng langis na iyon. Ah, okay. Sige, pahiran mo na ba yung Magnus? Kakaiba na ang klima sa paligid Kinikilabutan na ako eh. Wika pa ni Mancio. May inilabas naman na maliit na botelya si Magnus at nagpatak ng kaunti sa itak ni Mancio. Ilang saglit pa ay bumukas na ang pintuan ng kubo at pumasok na sa loob ang 2 dalaga. Lumabas naman sina Magnus, Kulas at Mancio. Dali-dali namang pinapasok sa taguan sa ilalim ng lupa ang 2 dalaga at nakabantay sa ibabaw sina Tombi at Pandoy. Ibigay niyo sa amin ang 2 dilag na aming nakita! Wika ng isang dalakit noon. Teka, anong karapatan niyo manguha ng kahit sinong mortal sa mundong ito? Tanong ni Magnus. May karapatan kami! Dahil bahagi ng teritoryo namin ang kabundukang ito! Anong pinagsasabi niyong teritoryo?
Anong tingin niyo sa mga tao? Mga hayop lang? Nahuhulihin kung kailan niyo gusto? Tsaka bawal sa batas niyo ang ginagawa niyo rito ah. Kahit pa ang pagpapakita sa mga mortal na nakatira rito ay bawal. Teka! Sino ka ba at nakikialam ka sa usapin ng teritoryo sa lugar na ito? Ako si Magnus Argente, tagabantay ng mga elemento. Inuutusan ko kayong tigilan ang pangunguha ng mga tao sa lugar na ito at ibalik iyong mga dinukot nyo. Ha? Nagpapatawa ka ba? Sino ka para katakutan namin? Niwala nga akong maramdamang kapangyarihan na nagmumula sa'yo. Ikaw din, sino ka? At anong karapatan mong pangunahan ang pangunguha ng mga tao rito? Ako si Bormis, anak ng hari. Ah, anak ka pala ng hari. Pero hindi ikaw si Prinsipe Lukbatan. At walang prinsipe sa simula ng iyong pangalan. Ibig sabihin, hindi ka idineklara ng hari bilang kanyang anak. E di anak ka sa labas. Kaya ngayon, nasa labas ka rin ng inyong kaharian. Ganun ba talaga kapag anak sa labas? Dapat sa labas din ang kadestino? Hindi pwede sa loob? Pang-iinsulto pa ni Magnus sa mayabang na dalakit noon. Tampalasan niyang bunganga mo! Susungal-ngalin ko yan ang kamao ko! Sugurin sila! Wika pa ni Bormis, ang pinuno ng bagong buong rebelde ng kanilang kaharian. Agad namang nagsilabasan ang mahigit 20 dalakit noon mula sa mga puno. Kulas, ang hangin! Wika pa ni Maris. Mabilis kumumpas si Kulas patungo sa mga iyon, kaya hindi agad nakalapit at nahirapang humakbang. Kumumpas naman si Maris sa paligid at umangat ang hindi mabilang na mga bato na mabilis tumalsik papunta sa mga nakatayong dalakit noon. Karamihan sa mga iyon ay nasa pool at tumalsik sa malayo. May 2 dalakit noon ang nagtulungan na ihagis ang isa sa mga kasama nila pa itaas para maibato patungo kina Magnus. Pero habang nasa ere, ay mabilis tumalilis ang palaso mula sa crossbow na hawak ni Tombi na nakasilip lang sa pinto. Sapul iyon sa leeg at bumagsak sa gitna. Kumikisay-kisay habang nakahawak sa palaso at sinusubukang bunutin. Pero nagliyab na ang palaso at kasamang natupok ang dalakit noon. Nanlaki naman ang mga mata ng mga dalakit nung nakakita. Napasigaw si Bormis. Paano nangyari yun? Sabi naman ni Magnus, mamaya ka na magtanong. Nagsisimula pa lang tayo sa laban eh. Ang dami mo ng tanong agad. Sagot nito at sumugod na sa mga dalakit noon. Sina Maris at Kulas naman ay patuloy na umaabante habang kinukumpas nila ang kanilang kapangyarihan. Nasa likuran naman si Mancio, dinidepensahan sila laban sa mga panakaw na sumusugod. Naglabasan na rin ang ugat mula sa ilalim ng lupa na kumakapit sa mga dalakit noon. Saka naman sinasagupa iyon ni Magnus gamit ang itim na itak. Hindi makapaniwala si Bormis na may puwersa ng tao na makakayanan silang harapin nang hindi sobrang mahihirapan. May ibang mga dalakit nun pa ang lumabas sa mga puno na nasa likuran ng kubo. Pero noong lumapit sila sa kubo ay tila nagkaroon ng hindi nakikitang barrier at nalalapno sila ng matindi kapag nadidikit ang kanilang balat. Kaya panay ang ikot nila sa paghahanap ng malulusutan. Iyon naman ang iniisa-isa ni Tombi na tirahin ng crossbow. Sabi naman ni Pandoy, Tombi, ako rin, pasubok niyan. Mukhang madali lang gamitin eh. E di sige, palit tayo. Akin na yung itak mo. Baka may makalusot sa bakod eh. Tuloy-tuloy naman na kumukumpas si Maris ng telekinesis. Pero nahahanapan siya ng paraan ng mga dalakit noon. Pumapasok sila sa mga puno at hindi na sila naaapektuhan kapag naroon na sila sa loob. Saka naman lalabas sa ibang puno. Noong makita ni Bormis na marami na sa mga tauhan niya ang natupok ng sandata nila Magnus at ng palaso, ay nakaramdam siya ng pagkapahiya. Mas lalo siyang nagalit.
Umusal siya ng orasyon at naglabas ng isang itim na espada. Tumakbo siya ng mabilis patungo kay Magnus. Hindi pa iyon napapansin ni Magnus dahil abala pa ito sa pakikipaglaban sa isang dalakit nun. Pero sa kabutihang palad, nakita naman iyon ni Kulas. Kaya mabilis naglabas ng baging si Kulas mula sa lupa at pinatid ang paa ni Burmis. Napasubsob naman ito na nauuna ang mukha. Nakita na iyon ni Magnus at natawa. Lampa ka pala kaya ka hindi kinikilala ng iyong amang hari. Nainsulto naman si Boris at galit na tumayo. Noong makalapit kay Magnus ay saka ibinuhos ang lakas sa bawat malalakas na paghampas ng kanyang itim na espada. Dahil sa puwersa ay kinakailangan ni Magnus na gamitin ang dalawang kamay para isangga. Kahit papaano ay hindi na bago kay Magnus ang ganoong estilo ng pakikipaglaban. Kaya nababasa niya na ang susunod na atake ng pinuno ng rebeldeng dalakit noon. Pero ang problema, masyado talagang malakas kaya nahihirapan pa rin siya. Hindi nagtagal ay naubos na ni Kulas at Maris lahat ng mga tauhang dalakit noon. Si Magnus naman ay naigupo niya na ang pinuno ng dalakit noon na si Burmis. Sige, patayin mo na ako bata at hindi niyo makikita lahat ng mga taong kinuha namin rito. Lumapit naman sina Maris at Kulas kina Magnus at Burmis. Saka pinuluputan ni Kulas ng baging ang liig at mga kamay ng dalakit noon para hindi iyon makawala. Nang biglang sumigaw ng kakaibang lingwahe si Burmis. Magnus, anong gagawin natin? Hindi natin ito pwedeng patayin. Mukhang nagtawag ito ng marami pang kasamahan. Pandoy! Ngayon na! Sigaw pa ni Magnus. Agad namang sinindihan ni Pandoy ang dulo ng guhit na may gasolina. At sakto namang nagsilabasan ang hindi bababa sa 30 dalakit noon na mga tauhan ni Burmis. Tapos na kayo! At hindi niyo ako pwedeng paslangin! Kaya kayo ang mamamatay rito ngayon! At wala na kayong ibang paraan! Sabi naman ni Magnus. Talaga? Sigurado ka dyan? Tignan natin. Dali-daling lumapit si Magnus sa puno kung saan naroon malapit ang punong kanya pinagtalian ng pang-alay na baboy. Sa kanya binunot ang isang maliit na punyal tapos may ginuhit na simbolo sa lupa. Hiniwaan niya ang kanyang kamay at ipinatak ang dugo doon mismo sa gitna ng ginuhit niyang bilog na may kung anong simbolo sa gitna. Sa kanya inusal ang orasyon na ibinigay ni Lino. Vel kami, ulnie, alye mundan. Sinabi niya iyon ng 3 beses. Matapos na iyong banggitin, ay nagliwanag ang mismong puno na pinagtalian niya ng baboy. Saka may lumabas na isang dalakit noon, pero nakasuot ng damit na pang-prinsipe. May nakasunod rin doon na hindi bababa sa 20 mga hukbo. Sinong mortal ang umistorbo sa akin? Agad namang sumagot si Magnus. Ako si Magnus Argente, tagabantay ng mga elemento ng kalikasan at mula sa lahi ng mga babaylan. Ang lahi at mga katulad ko ang nagpapanatili ng balanse ng kalikasan, mundo namin at mundo nyo. Pero meron kang kalahi na lumabag sa inyong batas at nanggagambala sa mga inosenteng namumuhay dito sa kabundukan. Marami na silang dinukot na mga kababaihan at pamilyang mula sa pamayanang ito. Maaaring kilala mo siya dahil nagpakilala siyang anak ng hari. Napalingon ang dalakit nun na iyon sa grupo ng mga dalakit nun. Napapasugod na rin dapat. Pero hindi lang nakalapit dahil sa apoy na guhit. Anong ginagawa nyo? Bakit kayo narito? Ikaw, Burmis, anong kalokohan itong ginagawa mo? Saan mo dinala ang mga taong dinukot mo mula rito? Dakpin siya, pati na ang mga tauhan niya. Sila pala yung mga rebelde na binuo nitong pangahas kong kapatid. Sumigaw naman si Burmis. Lumaban kayo! Ito na ang oras para simulan ang paglipol sa hukbo ng kaharian! Agad nagsipasok sa puno ang mga tauhan ni Prinsipe Lukbatan.
At noong lumabas ay sa kabilang bahagi na. Nagsimula na magsagupaan ang hukbo ng prinsipe at ang mga tauhan ni Burmese. Kahit nasa 20 lang iyon ay magagaling naman sa laban. Kaya walang naging laban ang mga rebelde at agad nalipol. Lumapit si Prinsipe Lokbatan kay Magnus. "Tagabantay, ibabalik namin sa inyo ang inyong mga kalahing mortal na dinukot ng kapatid ko. Kailangan lang muna namin siya na madala sa kaharian para magamitan ng aparato. Papasukin namin ang isipan niya para malaman kung saan nila itinago ang kanilang mga bihag. Ipinapangako ko sa iyo, ibabalik namin sila sa inyo, buhay man o patay." Wika pa ni Lokbatan at kinuha na kay Kulas ang dulo ng baging na nakakonekta kay Burmese na nakadapa pa rin sa lupa dahil sa mga tali na baging. Ibinigay naman iyon ni Kulas. "Sige, dalhin niyo na yung kapatid ko sa kaharian. Mananagot siya sa ginawa niyang paglabag sa batas natin." Pinagtulungan nang ang buhatin ng mga hukbong dalakit nun si Burmese at nagsipasok na sila sa isang portal. Ilang saglit pa ay tahimik na ang paligid. Unti-unti na ring namamatay ang mga apoy. Sabi ni Manju, "Ay, sa wakas, natapos rin ang problemang ito. Akala ko hindi na mauubos ang mga kalaban eh. Ang dami pang dumating. Uy, yung alay pala na baboy oh, hindi nila kinuha. Pwede kaya nating uuwi na lang yan para katayin?" Sabi naman ni Kulas, "Hindi ah, ibabalik natin yan kila Mang George." "Magnus, ano nang gagawin natin?" Tanong ni Kulas kay Magnus. Sabi naman ito, "Ilabas nyo na ang 2 dalaga. Ihatid na muna natin doon kina Mang George. Tapos dito na tayo matulog sa kubo. Hihintayin natin ang pagbabalik ni Prinsipe Lokbatan." Sina Magnus, Kulas at Maris na nga ang naghatid sa 2 dalaga. "Sir Magnus, ano nang mangyayari sa mga kanayo namin na dinukot?" Tanong ni Mang George. "Hindi ko pa po alam, pero hintayin na lang natin na mag-umaga. Nangako ang prinsipe ng mga dalakit nun na ibabalik nila sa atin ang mga kinuha ng mga masasamang kalahi nila, buhay man o patay. Doon na muna kami mananatili sa kubo habang hinihintay ang pagbabalik nila." "Okay, sige Sir Magnus. Maraming salamat po." Tumango lang si Magnus at nagsibalik na sila sa kubo. Sumapit ang madaling araw, 3:00 ng umaga, nang may kumatok sa pintuan ng kubo. Naalimpungatan si Magnus at dali-dali siyang bumangon upang tignan kung sino ang kumakatok. Nakita niyang isang lalaking nakatalikod at nakasuot ng itim na roba. "Sino ka? Anong kailangan mo?" Tanong ni Magnus. Noong humarap ang lalaki ay nagulat siya noong makitang iyon si Prinsipe Lokbatan. "Mapagpalang araw sa iyo, tagabantay. Gaya ng ipinangako ko, narito ako para ibalik ang mga kalahi mo. Pasensya na sa nangyari. Kahit kailan ay hindi pahihintulutan ng kaharian namin ang pangunguha ng mga mortal kung wala naman silang ginagawang kasalanan sa amin. Kaya kapag nangyari uli ang ganitong insidente, ay huwag kang magdadalawang isip na tawagin ako." "Salamat, Prinsipe Lokbatan." Nakita ni Magnus na lumapit ang prinsipe sa isang puno. Humumpas ito at bigla ring nawala. Pero may lumitaw naman na isang portal at doon na nagsimulang maglabasan ang mga taong nagmula sa Santa Clara na dinukot ng mga dalakit noon. Nag-iiyakan ang iba dahil sa tuwa na nakabalik sila. Agad namang ginising ni Magnus ang mga kasama niya. Ilang saglit pa ay nagsidatingan ang iba pang mga taga-baryo upang hanapin ang kanilang mga nawawalang kaanak. Bago mag-umaga ay nakabalik ang lahat sa kanilang pamilya. Kinumpirma naman ni Mang George na kumpleto ang mga naibalik na tao sa kanila. Bago mag-6 ng umaga ay bumiyahe na sina Magnus papauwi ng Santa Ines. Pagkarating sa mansyon ay sinabi ni Kulas, "Magnus, makikisuyo naman. Tawagan mo si Lino.
Sabihin mong tapos na kami rito at ipasundo na kami kay Clea. Sige Kulas, salamat sa tulong nyo ha. Hayaan nyo, makakabawi rin kami sa inyo balang araw. Wala yun Magnus. Sino pa ba magtutulungan pagdating sa mga ganitong bagay? Kundi tayo-tayo lang din. Ilang saglit pa ay may bumukas na portal sa may puno ng mangga. Pero wala namang nagpakitang Clea. Pero pumasok na rin doon sina Kulas at Mancio. Pansamantala po muna natin puputulin rito itong ating kwento. Magsama-sama po tayo muli sa part 155. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.